91W, gaya na ating inaasahan 2 days ago, nag-re-intensify na. At kaninang madaling araw, mga alas 2, nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At tinawag na rin ni Japan Meteorological Agency bilang tropical depression. Hilagang kanluran ng Luzon, nasaan pa rin makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod pa rin ang monsoon trap dito na magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagtulog at pagkidlat. Pero nalalabi ng bansa mula sa silangan ng Lolo Luzon, kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon, magiging maalinsangan ang araw ngayong araw ng Lunes. At first scene, meteor shower. Nakita niyo yun? Alamin. Hello, magandang umaga mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 12, 2024. Ang oras nating boss may umaga, alas 11:35 na ng umaga. Asahan ang malinsangang panahon at katamtaman ang lagay ng ating panahon ngayon dito sa Metro Manila ng karatig ng hilagang silangan ng Luzon, Central Luzon, the rest ng Southern Luzon at Visayas at maging sa Mindanao na rin. Dahil halos mamamahinga na naman ang ating habagat o southwest monsoon dahil hindi na nahatak ng husto nitong dating bagyong Maria na naglandfall na kaninang madaling araw sa parte ng Japan. At dahil dyan ay wala tayong masyadong hatak sa ating habagat kaya makakaranas ng maalinsangang panahon. Bagamat may mga southwest delays na umiiral pa rin sa hilagang kanluran ng Luzon na nagdudulot pa rin ng ilang pagtulog at pagkilat sa area na yan ng Ilocos Sur at ilang bahagi ng Ilocos Norte. At makikita natin sa ating current condition so far, ang ating lightning strikes, mayroong na-detect na 62 lightning strikes ang aking lightning detection system as of 11:35 AM ngayong umaga sa aking lightning detection system. Pero sa mga baybay naman ito ng hilagang kanluran ng Luzon at sa may silangan ng Benham Rise. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin, few clouds at maalinsangan o humid ang mararanasan namin dito sa amin sa Caloocan. Nakikita sa live CCTV snapshots ang maaraw na paligid pero may mga ilang overcast and gloomy na paligid na nararanasan. Pero mas mataas pong ating magiging alinsangan ngayong araw mga folks. So huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. They expected ang mainit na temperatura. Dalawa sa operasyon ay tala na kay weather station kaninang 5:57 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 28.2 degrees Celsius kaninang madaling araw. At kahapon naman, nakapagtala kami ng pinakamataas na temperatura nung abot ng 32.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:35 PM. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming heat index na maabot ng 44.2 degrees Celsius ang init pandama sa amin sa Caloocan. Kung papansinin naman ang pH extremes in past 24 hours, gaya ng inaasahan, asahan pa rin ang pinakamataas at pagigaraw na maabot ng 36.9 degrees Celsius. Grabe po ang alinsangan sa kanila. At nagaya na ating mga report ng mga nakarang araw, ay inaasahan ang mga taga-Tugigaraw makakaranas ng mas mataas na air temperature hanggang sa mga susunod na mga araw lalo na. Dahil monsoon rest na naman tayo. So halos magta-37 degrees Celsius ang temperatura nila sa Tugigaraw in past 24 hours. Sa lowest temperature naman, stationary lamang na 17 degrees Celsius sa Baguio City. At sa inulay naman, sa mga inland naman, ang parte ng Malay-Balay, Bukidnon, well, may balita na natin yan. Naasahan talaga ang mga kalat-kalat na ulan at maabot ng 58 mm ang total rainfall sa kanila. Wala kaming naranasan na pag-ulan sa amin kahapon, so diretso agad tayo sa ating air quality, outside humidity rather, na nasa 76% at bumaba ito ng 1% since last hour. So expected na gloomy, bukod sa gloomy ay humid din ang aasahan sa amin sa Caloocan. Thunderstormy tayo dahil 1,007 hectopascals po ang ating barometric pressure. So may mga pagkulog at pagkidlat ay aasahan lalo na sa hapon o sa gabi. So magdala pa rin o maghanda ng pananggalang sa ulan lalo na sa hapon dahil posible ang mga localized thunderstorms at bigla ang boost ng ulan mamayang hapon o gabi
So, medyo ready tayo mga folks. Sa tidal low tide status natin, medyo low tide pa. May halos 4 hours pa to maximum high tide. Well, titingnan natin kung aabot ba ng 1 meter o mahigit pa ang magiging high tide. Well, hindi naman. Ni-expect na hanggang 0.8 meters ang lalim. Samantala, meron naman tayong aktibong geomagnetic field kasalukuyan. Nasa G2, moderate po tayo ngayon, ha? Pinost ko na rin yan sa Facebook page yung report sa kasalukuyan nating geomagnetic storm. Kasabay naman ng minor solar flare na may M1.2 minor solar flare. So far sa ating alert message, at ngayon lamang nag-update ito, 11:21 AM, nasahan ang KP index of 5. So ngayong araw ay posibleng umabot yan sa G2 geomagnetic storm. So expected naman ang mga asahan ng area impact ng primarily forward natin 60 degrees geomagnetic latitude at mga ilang fluctuations na mga power grids natin, ha? At yung mga discoordination ng mga GPS at mga satellite operations, asahan na may mga minor impact yan, ha? At matanding auroral effect, lalo na sa northern hemisphere. Kabila na ang north at south pole ang madalas na magkakaranas niya. So far, nag-aabab ang ating solar wind at so far, nasa 521.3 km a second or 1.8 million kilometers per hour ang bilis ng solar wind natin ngayong araw. Well, patuloy pa rin ang pangkatuto kasi sa atin ang solar sunspots natin na AR3780 at AR3784. Dahil dyan, makakaranas tayo ng mga sunod-sunod pa rin ng mga solar X-ray events. At mula nga kaninang 3:57 AM, nag-maximize ito as 1.6. Kaninang 4:18 AM at nagtapos as M1.0 kaninang 4:36 AM. At itong 7:40 AM, nag-maximize at 7:58 AM. So, expected na tuloy-tuloy yan at naglalaro sa R1 ang solar flare o X-ray flux. Pero sa ating geomagnetic field, makikita niyo po, grabe ang fluctuation ng ating magnetosphere na umabot nga sa mahigit 220 nanotesla yung distortion nito. So, dahil po sa epekto niyan ay asahan ang mga aktibidad at nagkaroon na nga tayo ng moderate geomagnetic field. Ayan. Pumitik ito ngayon lamang 8 o'clock AM, oras natin sa Pilipinas. Yan, yung arrival. Pero kasalukuyang nararanasan natin ngayong 11 ang impact ng geomagnetic field na moderate na ito. So, makikita natin, apektado na naman ang Mid-Pacific kasama ang Southeast Asia at ang Northern Lights ay expected makikita yan sa may bandang Canada at ilang parte ng Michigan and Maine, yan, sa may bandang Northern Hemisphere. At sa may bandang Antarctica naman, kita din ang Australis, ang Southern Hemispheral Auroral Map. More than 90% po nakikita ito. So sa mga kababayan natin nasa night side ng Amerika at Canada, makikita po ang auroral activity ngayon ng Northern Lights. So enjoy po. At yung ating propagation ng solar wind ay naglalaro po sa at least mahigit sa 500 to 650 km a second. Base naman sa ating DR absorption ay nasa around 20 MHz. 15 to 20 MHz ang apektadong D-absorption. So, medyo makakaranas tayo na parang microwave na init kasabay ng alinsangan. So, expected din ang mga ilang interruptions sa mga telecommunication signals, internet. Asahan po yan ha, ngayong araw mga folks. So, yung ating HF condition, sobrang poor po. Buong band, mapa 80 man yan, mapa 20 meters. Buong maghapon yan hanggang gabi ay expected na mababa at very interruptible ang ating high frequency conditions po. So, nasa 67% ang ating solar flare probability according dito sa HF conditions. So, asahan yan mga po. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:20 PM. At ang moonrise, kaka-moonrise lamang at first quarter po tayo at 45% illuminated na po ng liwanag ng buwan. At kaka-moonrise lamang nito at 2 degrees ang elevation. So exact 11:39 AM ngayon
kaka-moonrise pa lamang. So, kitang-kita pa lamang. So, nasa bandang east side, ninyo makikita na umaangat pa lamang, kakaangat pa lamang ng ating first quarter na sinag ng buwan. So, inaasahan ito lulubog mamayang gabi naman at 11:15 PM. Maya-maya, i-propose ko dito o ibabalita ko yung naging kuha ko sa aking video para sa ating perceived meteor shower na naganap kaninang alas 2 ng madaling araw. Kinunan ko to between 2 AM to 3 AM. So, maya-maya, antayin nyo po yung balita ko dyan. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, asahan partly cloudy ang ating maghapon. Patuloy pa rin ang mga posibleng localized thunderstorms. 100% daw na chance ng ulanin din sa amin sa Caloocan. Kung hindi man, Karatig Metro Manila o bandang Quezon City na naman ito uulanin hanggang Taytay Rizal at Quezon Province. So medyo ready tayo dyan mga folks ha. At sa Martes naman, ganun din ang asahan natin. Pero mababa ang chance ng pag-ulan, 19 to 20% daw ang chance ng ulanin bukas ng Martes. Ay sa lowest temperature expected, 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay sa 26 to 28 degrees Celsius. At tinaas na nga rin mula pa kahapon ng hapon, may pag-asa. At namataan ngayong araw, 3 AM na ito. So, kakalabas pa lamang ito ng Philippine Area of Responsibility ayon sa aking Tropical Cyclone Sector Monitoring. At ayon sa data feed ng local weather advisory natin kay Pag-asa, namataan. Kaninang 3 AM lang to, so wala na po ito. Very late na po ito. Estimated na namataan ito sa layong 1,375 kilometer extreme northern Luzon area. So, ngayon ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at tuloy na itong naging isang monsoon depression. Kahapon naging monsoon depression siya. At ngayon ay tuloy na itong nagiging tropical depression na talaga kasi nagkaroon na siya ng organized circulation niya. I-discuss po natin yan maya-mayang konti lang. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang maulan at maulap dito sa bahagi ng Ilocos Norte. Well, dahil nga po sa patuloy pa rin ang monsoon trough na nahahatak dito sa direksyon dahil nagkakaroon ng slight intensification na itong C91W. Ay, nandito na C91W. Exactly mga around 1:35 AM ng madaling araw ay nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility ayon sa aking Tropical Cyclone Sector Active Tropical Cyclone Forecast Track. Nakakalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. So, wala itong banta sa bansa dahil yung kanyang trough dito lamang sa may bandang Extreme Luzon, medyo nararamdaman ng taga-Itbay at Batanes o Batanes Group of Islands. So, yung ilang southwest monsoon, makikita po ninyo dito, yung galaw, yan, mga kaulapan na yan, na southwesterlies, ayan kitang-kita naman natin, yung southwesterlies, inflow, tumadaloy. Then, nahahatak patungo dito sa monsoon trough na ito. Ayan, yung pinakadetalye, klarong-klaro po natin nakikita kung paano niya nahahatak ang southwesterlies dito sa Hilaga. So, ganyan po nangyari. So, nagkakaroon ng accumulated na kaulapan dito sa may bandang Ilocos Sur hanggang sa may bandang Bolinao at Dagupan, Pangasinan na nakakaranas sila ng maulap at mga pagkalat-kalat na ulan na may ilang localized thunderstorms dyan sa baybayin. Kabilang na ang bahagi ng La Union. So, ingat sa mga kababayan natin at magdala ng pananggalang sa ulan. Kitang-kita po kung paano dumadaloy po ang southwesterlies at sumasabay sa southwest monsoon trough dito. Yan, na nahahatak ni 91W. At mapapansin ninyo, mula din sa may bandang Zambales, pababa ng South Luzon, hindi na masyado natiramdam ang daloy ng southwesterlies. Bagamat manipis lamang yung southwesterlies na dumadaloy din sa may bandang timog kaluran ng Luzon at Mimaropa, kaya mas makakaramdam tayo ng maalinsangan, ilang normalized lamang na himpapawid at mga isolated lamang. Especially mamayang hapon po, karanasan natin yung mga isolated rain showers and localized thunderstorms, kaya medyo ready pa rin inyong mga payong maging dyan sa may bandang Polillo Island sa Quezon Province, Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol Region, maya-mayang konti dahil meron dyan may surface trough pa rin dyan o yung monsoon trough na nababaltak itong C91W. So, medyo may mga southwesterlies pa rin nahahatak dyan. So, nagkakaroon ng accumulation ng water vapor, nagdudulot ng mga kalat-kat na pag-ulan sa may bandang Catanduanes at ilang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur. Lalo na may hapon o gabi ay posibleng mag-accumulate dyan na magdudulot po o magbubunsod ng isolated rain showers. Dito naman sa silangang bahagi ng Loro Luzon, well, kaya ng ating inasahan,
makikita natin na halos klaro ang himpapawid dyan ng mga taga Cagayan Valley at Tuguegarao. Kung titingnan natin yung water vapor ay halos hindi masyado mataas ang water accumulation vapor dito. Naglalaro lamang sa 0.5 to 5 mm lamang ang nakikita nating accumulated water vapor, hindi gaya sa may bandang extreme Northern Luzon. So gagamitin natin yung Himawari 8 ay makikita natin na klaro ang Cagayan Valley kasama ng Tuguegarao. So asahan na naman na above 34 degrees Celsius ang magiging temperatura ninyo dyan ngayong tanghali at itong bandang hapon po. Pero ang magiging expectancy lamang natin, may mga maliliit na chance tayo ng mga isolated rain shower sa hapon o sa gabi, maging dyan sa may bandang Kasiguran pababa ng Baler Aurora hanggang Polillo. So dito nga po sa may bandang Quezon Province, lumalamig sa may bandang Infanta Quezon. Dahil may mga posibleng magiging maulap at mga isolated rain showers ang posible pa rin maganap dyan. Hindi gaya di sa may bahagi na Ilocos Norte, lalo na sa may lawag, pababa ng San Diego, Bigan, yan, Bigan City, pababa na yan ng bandang San Fernando La Union, magiging mas gloomy sila dyan at mga ilang pagtulog at pagkilat, lalo na sa Baybayin, dito sa may bandang West Philippine Sea sa Northwestern Luzon area. So magdala po ng pananggalang dyan ha, gaya ng ating binabanggit kanina lamang. Dahil mataas po ang accumulated dyan ng monsoon track. Yan, nahahatak nitong C91W. Pero yung ilang bahagi ng dito sa may bandang pababa ng Central Luzon, Tarlac hanggang dyan sa may bandang Nueva Ecija, at sa bahagi ng Zambales mula Masinloc, pababa na yan ng Olonga po at Bataan o Maribeles Bataan, magiging kalmado at maaliwalas ang ating papuwid. Mangilan-ngilan lamang ang ulapan, so asahan ng mataas na alinsangan at humid ang ating aasahan. Pababa na yan ng bandang Angeles at San Fernando, Pampanga. Damay-damay na ang Bulacan. Papasok na yan ng Metro Manila. Pero kung i-focus natin ng mas malapitan, mostly mamayang hapon ang Quezon City at ang bandang Antipolo ay may forecast na mataas na tsansa na 60% chance na uulanin na may kasamang localized thunderstorms. So magdala pa rin ng mga pananggalang lalo na sa uuwi galing sa trabaho, especially mga bandang hapon na yan o bandang gabi. Pero rest ng Metro Manila ay magiging maaliwalas katamtaman ng ating papawid, pababa na yan ng bahagi ng Calabarzon area. So mula Calabarzon area, damay na, nabanggit na natin kanina ang bahagi ng Bicol region ha. So diretso agad tayo sa bandang Mimaropa area mula sa bahagi ng Mindoro at Palawan. Magiging katamtaman po lagi ng panahon natin dyan. So maaraw at maalinsangan ng ating maghapon. Pero asahan lamang natin ang mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon o gabi na may kasamang localized thunderstorms. Lalo na sa mga taga-Coron, El Nido, hanggang dyan sa may bandang Rojas at San Vicente. At sa may bandang Oriental Mindoro, lalo na sa may Bongabo, Mansalay, at Isla ng Kaluya at San Jose, ay medyo magiging overcast and gloomy tayo dyan. So expected din mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon, sa gabi, o maaari pang sa madaling araw. Naka-forecast din na may mga pag-ulan din ang tsansa, lalo na sa hapon, mula dyan sa may bahagi ng South Luzon, kasama na ang Marinduque, Romblon, at Masbate at Burias Island, malapit sa Bicol region. Magiging partly cloudy tayo dyan, isolated, pero magiging humid po tayo, so medyo maalinsangan tayo ngayong tanghali at nitong malapit hapon po. Magkakaroon lamang ng mga tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At pagdating naman sa may bandang Visayas, mula sa west portion sa Visayas, mga ilang gloomy lamang ang iiral sa bahagi ng Panay Island at Negros region, especially sa may bandang Pasig, Iloilo, Guimaras at Bacolod hanggang San Carlos City. Magiging overcast and gloomy tayo dyan, so expected din ng mga isolated rain shower sa hapon at gabi na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Katamtaman ng himpapawid natin dyan sa buong Negros region at Panay Island, kabilang na ang bahagi ng Cebu, Bohol at Siquijor area. Mula naman sa bahagi naman ng Leyte, lalo na sa Tacloban at Ormoc, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan. So mula sa bahagi nga po ng Tacloban, kasama na ang Eastern Samar region, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan. Mga kalat-kalat na pag-ulan din ang iiral dahil may mga umiiral na southwesterlies, wind flow pa rin na nahahatak dito sa silangan ng baybayin ng Visayas. Visayas East po yan. So dahil po dyan may mga accumulated water vapor, kabilang na ang dyan sa may bandang Lawang, pababa na yan ng Dolores at Borongan City, Eastern Samar. Asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagtulog, lalo na mamayang hapon o gabi. Pero ngayong tanghali, medyo maulap kayo dyan, lalo na sa mga taga Dolores, Oras at Palapag ha. So magdala lamang at ihanda ang mga pananggalang. Sa ulan, kung hindi man inuulan sa inyo dyan,
magiging maulap lang, expected na magkakaroon ng mga pagsikat ng araw. So, importante magdala po tayo ng pananggalang sa ulan, hindi lamang sa tinding sikat ng araw. At mula naman sa bahagi naman ng base, pababa na yan ng General MacArthur at Gian Eastern Samar, katamtaman ang lagay ng panahon ninyo dyan, isolated rain showers lamang ang naka-forecast at least 40% chance. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, ganun din, overcast and gloomy rin ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, muging sa Basilan at Hulu-Sulu, na bagamat mas maaraw ang umiira sa may bandang Sulu, pero dito sa may bandang Zamboanga Peninsula, lalo na diyan sa Zamboanga City hanggang Cebuco and the rest ng Zamboanga del Norte, mula Dipolog hanggang Sindangan, magiging maulap ang hipapoid natin dyan, pero magiging overcast and gloomy rin tayo. So isolated rain showers din ang naka-forecast na naglalaro sa at least 80% daw ang forecast ng mga taga-Dipolog. Pero mula sa Pagadian City, papasok ng Kaputagan, katamtaman ang lagyan ng panahon natin dyan na medyo humid po ang pakiramdam at paligid natin. So mga isolated lamang, lalo na sa hapon sa gabi, so medyo ready lamang sa pananggalang sa ulan. The rest ng bahagi ng Maguindanao, BARMM at bahagi ng Southern area, katamtaman at ilang kaulapan lamang ang iira sa atin. So medyo mataas ang temperatura natin dyan. Kung sisilipin natin ang contour map, katamtaman lamang ang temperatura. So mas mainit lamang ng bahagya mula sa bandang Digos at Coronadal at General Santos City. So wag mo masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Kung sakaling magiging overcast and gloomy tayo dyan, expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. The rest ng Davao region, ganun din ang mararamdaman. May mga ilang mainit na temperatura nararamdaman ng mga taga Compostela Valley. And kitang-kita po mataas na above 34 degrees Celsius ang temperatura ngayon dyan sa area ng Compostela Valley sa Davao de Oro area hanggang sa may bandang Davao Oriental. Huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil mataas ang inyong temperatura dyan. Pababa na yan ng Governor Generoso. Pagkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga hapon at mga ilang kalatan lamang ang magiging pag-ulan. Kabilang na ang bahagi ng Malay-Balay Bukidnon, katamtaman ang lagay ng panahon natin dyan. So medyo isolated lamang ang magiging pag-ulan hanggang sa may bandang silangan ng Surigao del Sur or the rest ng Caraga area. Magiging maulan, kalat-kalat din ang iiral sa Surigao del Norte, kabilang na ang Dinagat at Siargao Island. Lalo na't kasalukuyan na magiging gloomy ngayon dyan. So, nagkakaroon sila ng mga ilang light rain showers at ilang moderate. Dyan sa bahagi nga po ng San Isidro sa Siargao Island. Bukas Grande hanggang dyan sa may bandang Claver hanggang dyan sa may Tandag. So, magdala ng pananggalang sa ulan. Lalo na sa mga turista natin ngayon dyan na nag-enjoy ng inyong mga beach goers. At mula sa Surigao del Sur, na kung saan medyo alisto pa rin sila dahil sa mga aftershocks. Yan sa Lingig at Hinatuan ay katamtaman naman ang lagay ng panahon. So medyo maaraw din sa inyo dyan. Ilang isolated rain showers lamang ang posibleng naka-forecast dyan. So the rest, most of areas ng South Luzon, Visayas, Mindanao, katamtaman lamang at mga ilang partly cloudy lamang at ilang kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan at minsang moderate ang iiral lamang. And the rest ng bansa, kasama ang Metro Manila, magiging katamtaman at medyo maalinsangan ang iiral sa ating ngayong tanghali. Pero pagsapit ng hapon o gabi, asahan naman ang medyo magiging makulimlim at expected ang mga ilang kalat-kalat na ulan dulot po ng isolated rain showers. So yun lang ang analysis natin ngayong Lunes sa ating bansa. Samantala, sa ating computer-generated tropical cyclone sector, and as of 12:45 PM na po ng tanghali, makikita natin tatlo pa rin ang ating aktibo na West Pacific Basin. At makikita itong dalawang matagal na nating binabantayan, si Tropical Storm Maria na naglandfall na nga po dito sa may northeastern Japan kaninang madaling araw. At ito namang si 95W, tuluyan ang naging subtropical storm na may 1-minute average wind speed of 80 km per hour at bugsong maabot ng 100 km per hour yung kanyang maximum wind speed. Pero dahil subtropical storm na siya, inaasahan mabilis din itong humina at mag-dissolve. Within 60-hour approximate period po natin yan. Habang tinatapakan niya yung malamig na sea surface temperature dyan. Sa ngayon, medyo malakas yan. So, expected na madidissolve din kagad dyan. At walang banta sa bansa. Pero itong si Maria ay nasa kalupaan na nga po ng bandang, kung titingnan natin sa ating satellite imagery,
sa may bandang Iwate. Yan. Naglandfall ito kaninang mga 1:35 AM o eksakto alas 2 ng madaling araw. Naglandfall ito sa may bahagi ng Opunato or bandang Rosen Takata dyan sa may Iwate, northeastern Japan. Nakakaranas ngayon ng mga ilang masungit na panahon dyan ang bahagi ng Morioka at Hachinohe. Kasi yung outer rain band niya malakas dito. Sa may bandang Hachinohe hanggang Awamori at Mutsu area. Yung outer rain band medyo malakas dito. Nung silipin ko yung kanilang mga CCTV live na kuha. So, naglandfall na nga po itong si Maria. At ito namang si 91W so far, kakalabas lang din kaninang 2 AM ng madaling araw. Nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Gaya ng inaasahan natin, kung naalala nyo, last week, kumilos muna ito pakanluran. And then, nag-stationary siya ng ilang araw at bumalik. Hanggang sa nakalabas na ito na tuloy ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos 1 week po na namasyal dito sa may bandang extreme northeastern Luzon, itong si 91W. At gaya nating ni-report ng mga nakarang araw, ay sinabi ko nga po na magre-re-intensify yan bago o pagkatungtong ng border ng ating Philippine Area of Responsibility. At nangyari nga po yung ating analysis forecast, di ba? Sa ibang mga meteorological agency, di ba, tinanggal nila sa ating tropical cyclone sector, gaya na lamang ni Joint Typhoon Weather Center. Dinisolve nila itong si 91W kasi nag-dissipate na at hindi na raw significant na maging isang aktibong bagyo pa ito o low pressure area. Pero gaya nating ina-analysis nung nakarang araw, na nahimik siya at biglang nag-re-intensify kahapon, since kahapon yun. And then, kinahaponan, nag-redevelop na siya as monsoon depression. And then, tuloy na itong naging tropical depression na itinaas na nga po ni Japan Meteorological Agency. At ngayon, dahil medyo maganda na po yung naging sirkulasyon niya at kung sisilipin natin yung floater niya, kitang-kita naman po yung kanyang upward low convection. Ayun, naging organized, unti-unting nagkakaroon na siya ng organized circulation, yung pinaka-sentra niya. Ayun, so, kitang-kita na po natin yung pinaka-inflow ng kanyang low and upward convection. So, kung titingnan natin sa pinaka-VIS, RGB, true color, makikita po natin, nagkakaroon siya ng slightly o unti-unting organized circulation. Kaya itinas na siya bilang tropical depression mula sa monsoon depression category niya. Then, nagkakaroon na siya ng circulation. Ayun, dahan-dahang circulation. At ito namang si 95W, natiling aktibo yung kanyang upward convection. Pero subtropical storm na kasi siya. At si Maria na binabaybay ngayon ang bandang Iwate sa kalupaan ng Japan. Northern Japan na yung pinakasentro niya ngayong tanghali. So, yun lamang po. At sa mga nagtatanong, magiging malaki impact ba o significant impact itong si 91W? Well, masasabi natin hindi masyado dahil masyado pang mahina ang development niya at hindi masyado malakas yung hatak niya sa southwesterlies. Medyo nararamdaman lamang ilang southwesterlies wind flow sa may bandang northwestern Luzon area. Na nakakaranas nga po ng mga ilang kalat-kalat na pagulan dyan sa may bandang Kanluran, Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at Pangasinan area. Pero hindi masyado ramdam sa buong bansa. So walang masyado significant impact si 91W at kung sakaling lumakas man yan, maging tropical storm, malamang ay nasa bandang southern Japan na naman yan. Kung kikilos ito pa north-northeastward o northeastward direction sa susunod ng 24 to 48 hour period. Kung sakaling maging tropical depression siya dito sa area na to, malayong-malayo na ito sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. Magbabase naman natin sa tropical cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas, hindi pa masyado indicated dito, maging sa ating tropical cyclone track combination. Pero kung titingnan naman natin sa mga ilang ensembles, kung titingnan natin dito, hindi pa siya aggressive yung kanyang ensemble forecast. So, pag hindi pa active yung data niya sa ating automatic global ensemble forecast system natin, pwede nyo makita dito, ikiklik nyo po ito para dumirekta tayo sa pinaka tropical cyclone track ensemble courtesy of weathernerds.org. Makikita po yung pinaka latest na monitoring para kay 91W.
Ayan, makikita pa north-northeastward ang magiging kilos niya. Palayo naman sa ating border ng Pilipinas. Yan. So, posibleng maging tropical depression siya within 96-hour period, according dito. Dito naman, within 24 to 48-hour period. Dito, by 48-hour period, posibleng maging tropical storm siya. Ayan, o. So, kung sakali, nandyan yan sa may bandang southern Japan na. So, at least, kumpleto pa rin tayo at namomonitor pa rin natin kung wala sa ating automated tropical ensemble, global ensemble forecast system. Kasi usually lumalabas niya lamang yan kusa automatic kapag confirm very active na po talaga yung low pressure. Pero pag hindi pa masyado inilalabas yan. Ang inilalabas pa lang masyado sa aking automated global ensemble forecast ay itong si 95 at si Maria. So kapag wala pa yung data niya, just in case, makikita niyo dito. Ayan. Yung pinaka-ensemble niya. Kahit na mahinang low pressure o invest pa lamang, kay WeatherNets kasi meron na silang data minsan. So, nakikita na kaagad yung possible ensemble track forecast ng mga invest low pressure area. Just in case wala sa ating automated global ensemble forecast. So, malinaw naman po na walayo o walang magiging significant impact sa bansa ngayong nitong C91W. Kung pagbabasa naman natin ang global spectral model, ay makikita po dito pa lamang by August 14. Yan. Dito, tuloy yan ito magiging tropical storm according dito. Pero dito mukhang nanatili siyang tropical depression. So, medyo humina yung forecast niya. So, by August 14, mga Wednesday po yun. So, Tuesday or Wednesday, mananatili daw siya na tropical depression according dito. Pero sa mean sea level pressure ay pinapakita dito na halos tropical storm na siya. So, by August 14 po, ang inaasahan niya na magiging tropical storm siya kasi dito sa forecast. Habang kumikilos ito pa north-northeastward. Yan. So, tingnan natin. Kung hindi bukas siguro ng Tuesday, baka by Wednesday na siya magiging tropical depression. Pero papasok na rin siya sa subtropical storm category. Habang bumabaybay ito dito, pahilaga, malamang manatili itong tropical depression. Well, malalaman natin yan bukas or by Wednesday po. Ang importante, walang magiging impact ito sa bansa. Habang ito ay lumalayo, patungo sa direction pa rin ng Japan. So, wala tayong nakikitaan na significant na masyadong maapektuhan ang bansa. Yung ilang southwesterlies lamang na medyo mahahatak ni 91W na medyo maapektuhan ang bahagi ng hilagang kanluran ng Luzon. Base dito sa ating wind speed and direction, propagation, ayun o. So nakikita natin na ganun yung galaw ng hangin. Yung southwesterlies, pag ganyan. Then, nagre-recab siya patungo dito sa direksyon ni 91W. So ganyan. So mapapansin ninyo, ang Central Luzon kasama ang Metro Manila at South Luzon, hindi masyado maapektuhan ng southwesterlies. Typically, di sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon. So at least, diyan sa mga taga Ilocos, mas mararamdaman ninyo ang mga ilang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil nga po sa hatak ng southwesterlies. Hindi masyado sa Metro Manila at Southern Luzon area. Palibad dyan ay merong pinapakita na naman na isang bagong accumulated circulation by August 17. So bago mag-weekends, according dito, ay titingnan natin kung magkakaroon ito ng panibagong shallow o tropical wave natin sa may bandang silangan ng Bicol region. So, by Wednesday siguro to Thursday or Friday, malalaman natin kung mangyayari ang forecast na yan, yung bagong shallow circulation. Kung pagbabase naman natin kasi yung West Pacific Basin, sa ngayon wala naman tayong nakikitaan na susunod dito kay 91W so far. Wala Kahit anong anomaly, wala tayong nakikitaan masyado. So, abang-abang na lamang natin, baka siguro by Friday. This coming Friday siguro malalaman natin kung mangyayari itong forecast nito base sa ating global spectral model. So mga folks, ay nag-enjoy ba kayo or nagawa nyo bang kumuha ng video o nag-shot kayo ng event kaninang madaling araw, 2 AM onwards, na nakuhaanan ang meteor shower na Perseid meteor shower? Well, nagawa na subukan ng inyong lingkod na kunan ito. At kung titingnan natin dito sa pinaka-initial video, medyo tricky talaga ang kuha natin dito kay Perseid.
pinagtsagaan natin para lang makakuha tayo kahit papaano ng magandang kuha nitong meteor shower. So, aayusin lang natin konti. Medyo tricky. Napakabilis po kasi ng ano ni Perseid. Nakakuha tayo at least 2 meteor shower. Naging maganda yung himpapuwid natin. Isisik natin by 6 minutes. Yan. Ayan. From 6 minutes, may makikita kayo na dadaan dyan na meteor shower. Ayan o, nakita nyo? At meron pang dadaan yan. Ang bilis eh. Ang bilis po ng Perseid meteor shower. Ayan o, kita nyo, isa. Kita nyo? Meron pa yan dito. Matagal-tagal lang. Ayun o, nakita nyo, ang bilis. Itatry ko siyang i-filter out at ipopost ko sa Facebook page. Kung ma-slow down natin yung video, then ipopost natin sa video kung paano nakuha yun ng ating ano. Ayun o, mayroon pang isa o. So, 3 po yung ating scene na nakuna natin yung Perseid meteor shower. So, naganap po ito kaninang 2 o'clock AM. Yan, i-replay natin ng konti Tapos medyo ililiitan natin ng konti yung video scene para makita ninyo. Yan. So, ayan. Hindi yun. Ayun, nakita nyo. So, unang meteor shower. Then yung pangalawa, dito sa may bandang side na to. Ayun, pangalawa, kita nyo? Ang bilis kasi. Then may pangatlo pa. Nasaan yung pangatlo? Ayun, nakita nyo? So, 3 po ang nakuna natin na Perseid meteor shower. Mababa lang yung quality kasi ng aking cellphone. Hindi siya yung gaya ng mga iPhone na kayang ma-adjust yung clarity. Dito sa Android ko kasi wala siyang ganon. Yung low exposure habang kumukuha ng video. Sa Snapchat lang po pwedeng ma-adjust yun. So, yun po ang naging ganap kaninang madaling araw. 2 o'clock to 3 AM po yun naganap mga folks. At the same time, nakunan din natin yung snapshots. Ayusin ko na lamang po ito. Popost ko sa Facebook page. At nakunan natin itong si Jupiter. Ito si Jupiter to. Near conjunction ni Jupiter at ni Mars. Yan. Ito si Jupiter po ito. Yan. Ito si Mars. At ito yung star na Aldebaran. So at least the same time nakunan natin yan. Nakunan ko yan kaninang 3:20 AM po sa aking cellphone. Ito po yung oras niya. Ayan o, sa baba. Natakpan lang masyado. Maliwanag. 3:20 AM po yan ang nakunan ko. Raw file pa lamang to. Hindi pa siya adjusted. Itatry ko pa siyang i-enhance gamit ng ating editing software para medyo maging klaro yung kuha. Pero yung raw file, in-exposure ko siya ISO 1230. Yan, yung isometric na tinakuha. At yung exposure time, 29 seconds. Kaya ganyan ang linaw niya. Hindi ko pa lang siya na-process pa. So, malinaw na nakuna natin yung near conjunction o near close conjunction nila ni Jupiter at ni Mars. Yun, kasabay na nakitaan natin si Aldebaran. So, madaling araw po, makikita ninyo yan araw-araw. Samantala, sa Ulat Lindol, so far, wala naman tayong nakikitaan na lakas na pagyanig sa bansa base sa aking seismograph. Pero mula kaninang 12 AM, mula sa data PDP box, kung titingnan natin dito, mukhang wala naman tayo namataan na magnitude 4.0 pataas. Pero marami namin nakagad na mga mahihinang pagyanig, lalo na naman dyan sa may bandang Lingig, Surigao del Sur. So, ingat po sa mga kababayan natin, sa mga taga-Bislig, Hinatuan at Lingig, then may mga ilang mahihinang pagyanig pa rin tayo dyan, mga folks. At wala naman tayong magnitude 4.4 plus na nakitaan dito so far. So, tingnan agad natin yung historical earthquake natin. Okay, so kung titingnan natin ngayon yung latest, kung ilang total earthquakes na tayo for the month of August 2024. Nasa 715 total earthquakes na po agad tayo. So marami-rami na agad. Aabot na agad ng 1,000. At 676 dito is magnitude 2.0, 34 sa magnitude 4.0 pataas,
At so far, wala pa namang nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 and 6.0 na natiling nasa tatlo ang 5.0 at dalawang 6.0. Kalimitan dito yan sa may bandang lingig, Surigao del Sur, yung malakas na mga pagyanig na ito. Yung magnitude 5 and 6 na yan. Ayan, ito yung magnitude 6, dalawa yan. Yan. At tatlo sa magnitude 5.0. Sa lingig pa rin to, sa karagatan ng lingig Surigao del Sur. So, dyan lamang nakapagtala ng malakas-lakas. And so far, sa nalalabi naman so far wala naman tayo na-record na malakas-lakas na magnitude 5 or 6 na pagyanig. Kalimitan, mga magnitude 4.0 lamang pataas sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon area. So, sa mga taga-Eastern Mindanao, medyo ingat pa rin tayo, medyo aggressive talaga yung ating tectonic plates dyan. Dyan sa may bahagi pa rin ng Surigao, dyan sa Eastern Mindanao. So, yun lamang po mga folks at nasa 715 na po ang total equals natin. Mukhang mas mahihigitan niya ang mga total equals natin ng mga nakaraang buwan dahil mukhang maagang aabot sa 1,000 total equals natin nitong magkakalahating linggo pa lamang ng August 2024. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, August 12, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, August 12, 2024. Huwag po kalilimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. Typically lamang na magiging malinsangan tayo lalo na sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon area at Central Luzon. So huwag masyadong magbibilad, magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Maganda na rin yan dahil sa hapon expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At visit naman sa website, lalo na sa real-time at dynamic event mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.